Okay, good morning po sa inyong lahat. Ako po si Tabsong Viewpoint. Ito po ang ating channel na dedicated sa pagkakaisa ng ating sambayan ng Pilipino at ang advocacy po natin dito ay no to political personality. Okay, yun po ang ating advocacy dito at sana po ay may pakalat natin ito sa bawat Pilipino para tayo ay yung pag-idol natin sa political personality ay matanggal natin yan at yan ay sanhi ng kaguluhan dito sa Pilipinas. Ibaling po natin ang ating support sa ating mahal na bayan at pagkakaisa ng taong bayan at hindi pagwawatak-watak. Again, yun po ang nakita din paulit-ulit na sasabihin dito sa ating channel at naniniwala po tayo na one day darating po tayo din sa punto na lahat ng tao sa buong Pilipinas ay nagkakaisa at walang sumusuporta sa mga political personality na walang ginawa kundi mag-away-away at tayong mga taong bayan ay pagwatak-watakin. Again, balik po tayo sa ating talakayan. So, napaka-importante po na mga importanteng bagay na nagaganap sa kapaligiran natin, especially dun sa ating bansa na may kinalaman dun sa naapektuhan yung taong bayan. Yun ang importante guys. Alam mo yung puso natin is malapit tayo sa taong bayan kasi naniniwala ako na ang taong bayan ang dapat priority ng gobyerno at hindi yung mga kung ano-anong mga agenda nila, personal interest, political interest, mga business interest na yan. So dapat lagi pong inuuna natin ang kapakanan ng taong bayan kasi ang taong bayan po ang majority niyan ang talagang may karapatan dito sa ating bansa. Yun po ang ating advocacy dito sa channel na to. Anyway, balik tayo guys dun sa usapan natin So may napasa tayong balita. So ang nakalagay dito sa balita na ito ay iimbestigahan ng Local Water Utility Administration LWA UA ang Prime Water Infrastructure Corporation ng mga bilyar matapos ang reklamo ng di umano'y kakulangan sa serbisyo. Kamakailan lamang nang iatas ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-imbestiga sa Prime Water. Narinig po na po natin ito sa mga balita at guys, mabilis po ang reaction dito ng mga anti-government at ang sabi nga daw po ng kampo ng tinutulig sa side ng Prime Water ay again ginagawa na naman po yan ng ating administrasyon dahil daw sa pamumulitika. Okay, so yun na naman po ang akusasyon na every time may galaw ang ating administrasyon yan po ay pamumulitika daw, namumulitika daw ang ating administrasyon. So again, tayo po ay hindi natin pinagtatanggol ang administration kasi tayo nga ang inaano natin dito, wala po tayong sinusuportahan na political personality. Ang after po natin dito ay yung kapakanan ng ating bansa at kapakanan ng taong bayan. So ang point natin dito guys is itong Prime Water na ito is isang public utility company. So, ibig sabihin, involved sila sa mga pangangailangan ng taong bayan. So again, kaya tayo magre-react dito. Hindi because of pinag-utos ng presidente ang pag-imbestiga dito. So siguro naman po may dahilan kung bakit ipinag-utos ng administrasyon natin yan. So again, masasabi po natin dito, siguro kaya pinag-utos ng ating Pangulo na imbestigahin yan kasi nga, direkta pong nakaka-apekto yan sa mga maliliit na taong bayan na consumer nitong company na to. So again, babalik na naman po tayo dun sa any akusasyon ng ng mga dapat po ay may ebidensya again. So hindi po natin masasabi ito na politika agad ito kasi may basihan po may basihan may reklamo, nagrereklamo yung mga consumer dito do sa company na to. Pero dahil yung pong company ito ay tied sa isang tumatakbong politician, political personality, which is sa mga bilyar, di ba? Bilyar kasi ito itong company na to. Again, tayo naman po ay again ang ating advocacy ay nasa rule of law dapat tayo. Ibig sabihin kung may dito may sapat na ebidensya ng talagang kailangang imbestigahan ito para maisaayos yung
serbisyo ng kumpanya, dapat pong maimbestigahan yan kasi hindi dapat yung sasabihin kaagad na excuse ng politika yan. Kasi may mga taong naapektuhan eh. Yan naman tayo, sasabihin na naman natin porque pinaiimbestigahan yung isang kumpanya na nakatay sa isang political personality na tumatakbo. Again, sasabihin politika kaagad. Again, magbigay tayo ng dahilan para paniwalaan yan. Kasi dapat lahat ng akusasyon, kaya yan ay anti-government or pro-government, dapat po ngayon, lagi tayo magbabase dun sa ebidensya na nakikita. Hindi kaagad yung nakalagay lang narrative, politika yan. Lagi na lang ganun po ang excuse politika. Nagsasawa na po ang taong bayan sa politika, excuse na yan. Ang taong bayan po may sariling pag-iisip yan at alam ng taong bayan kung yan ang isang naratibo na pinapakalat is either ng gobyerno o ng oposisyon, kung yan ay pamumulitika. Kasi common sense lang naman po yung pamumulitika na yan eh. Diba? Pagka wala pong ebidensya, yan po ay pamumulitika. Ngayon, kung may ebidensya, ibang usapan po yun. May pinagbabatayan yung isang akusasyon. Again, lagi po tayong babalik po tayo dun sa original na may tindig, may tayo. Yun po ay yung tinatawag na evidence. Based on evidence, lagi po tayong magbabase. Hindi po yung sa puro mga narrative na lang. Yun po yung isang paraan para magkaroon tayo ng critical thinking sa ating pag-iisip bilang taong bayan na nagsasuffer kung ng mga awayan ng mga politika na yan. Diba? Dapat tayo mismo, dito yung mga taong bayan, may sarili tayong desisyon. Hindi tayo basta-basta naniniwala sa isang akusasyon na walang ebidensya. Lagi po dapat magbabase tayo sa ebidensya. Kasi yun po ang tama at yun po ang tamang gawin. Kasi kung basta maniniwala tayo sa isang naratibo at wala namang ebidensya, naniniwala po tayo dyan, may tuturing po yan na paniniwala sa fake news, disinformation at false narrative. Okay? So yun po ang reminder natin sa mga taong bayan na huwag kaagad kakagat sa isang mga akusasyon ng walang matibay na ebidensya. Again, katulad nito, 'di ba? Pinaiimbestigahan. So ibig sabihin, may probable cause yan. Ngayon kung wala namang inimbestigahan at walang sapat na ebidensya, o di linawin. 'Di ba? Para fair sa both sides, sa inaakusahan sa nag-aakusa. Yun po ang stand natin. Lagi po tayo para hindi po tayo ma-confuse sa issue, lagi tayo magbabase doon sa evidence. Evidence rules dapat ang pinapairal natin. Hindi basta tayo naniniwala sa mga akusasyon, sa mga chismis, sa mga fake news na nakikita natin sa social media. Yan po ang tamang ginagawa ng taong bayan na nagmamahal sa bayan. Okay? Hindi tayo nagpapadala sa mga chismis, intriga ng kung sino-sino mga political personality. Okay? Yun po ang ating message na napaka-importante. Huwag tayong basta maniniwala sa mga akusasyon without any proof o matibay na ebidensya para hindi tayo nagkakamali ng ating mga iniisip at hindi tayo nadadamay maging biktima ng fake news, disinformation at false narrative. Okay? Ano nga po pala ang masasabi ninyo dito sa ating i-share na pinaiimbestigahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang Prime Water na kung saan may tie-up sa Pamilya Berliar at ang issue daw po ay politika lang daw po, namumulitika ang ating gobyerno. Okay? Again, ano po ang masasabi ninyo dyan? Paki-comment lang po sa ating comment section at pag-uusapan po natin yan. So again, reminder ko po sa inyo na suportahan po ninyo ang ating advocacy dito sa ating channel. Ang channel natin po ay nakalaan sa pagkakaisa ng taong bayan para pagtataguyod ng pag-unlad ng Pilipinas. At hindi pagtataguyod ng mga political personality na walang ginawa, kundi tayo ay pag-awayin at pagwatak-watakin sa pagkakagulo nila, yung mga political personality na yan. So guys, sana po masuportahan natin ang ating community at ang ating advocacy. Okay? Sa inyo pong lahat dyan, kahit saan man kayo naroon, maraming salamat po sa inyong lahat. At the same time, sa inyong lahat dyan. Peace.